Nanawagan ng mga magsasaka sa Ifugao na magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanila binabagsak na gulay sa trading post. Sa sobrang mura raw kasi ng bilihin ngayon, nalulugi na sila. Nakatutok si Ian Cruz. Mula Tinok, Ifugao, ibinabiyahe ni Renato Bangsail ng 8 oras ang kanyang 6 repolyo sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC. 6 na piso kada kilo ang presyuhan, pero sabi niya, paluging presyo daw ito. Sa mapagbebentahan kasing 39,000 pesos para sa 6,500 na kilo ng repolyo, magbabayad siya ng 6,500 sa mga trabahador sa trading post para iproseso ang mga repolyo. Halos 3,000 ang gasto sa pambalot na plastik at papel. 6,500 din umano sa market facilitator. Ang dating 4,000 pesos lang na konsumo ng diesel, nasa 13,000 na ngayon. Pagkatapos niyang bayaran ang mga nagtrabaho sa taniman at pangkain nila sa biyahe. Suma total, lugi siya ng 3,000 piso. Pero sabi ni Renato, lugi man, mas mainam na raw kesa mabulok lang sa taniman ng gulay. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuha yung presyo para kikitain ka namin naman. Ayon sa mga magsasaka ng Benguet, nasa 15 pesos per kilo dapat ang bentahan ng repolyo para makabawi man lang sila sa gastos. Sa repolyo o pechay man, dapat daw nasa 20 pesos per kilo ang benta para may magandang kita. Ang mga market facilitator na pinagpapasahan ng mga magsasaka ng 6 gulay sa BAPTC, pinag-uusapan na kung pwedeng magtakda ng minimum price sa mga ibabagsak na gulay ng mga magsasaka sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pero aminado si Dulas, mahirapan daw maipatupad ito. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun na ano. Kaya pinag-aaralan pa kung magkakaisa lahat at makikiisa rin po yung mga buyers natin sa fixed price na ganun, baka madali rin pong ma-implement. Ayon sa General Manager ng BAPTC, sa pagtataya nila, hindi naman sobra-sobra ang supply ng gulay. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, naapektuhan daw ang demand. Parang ang epekto, parang maraming gulay, parang sabi nila oversupply. Pero sa aming obserbasyon dito sa BAPTC, parang normal naman yung supply compared sa ibang panahon, taon. So, ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So, naiiwan ngayon yung gulay. Ani Diego, napapanahon ang minimum price sa ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, parang sa bigas o mais na may farm gate price. Kung ipipilit nila na laging mababa, baka yung farmer naman natin hindi na magdala ng gulay dito sa trading center. At kung hindi magdala, edi parang kumbaga vicious cycle siya, no? Magiging dugtong-dugtong na problema. Ang biyaherong si Jimmy Basiwag, pabor din sa pagkakaroon ng minimum price sa gulay. Pero kahit mababa ang bilihan ng repolyo ngayon, nadaragdagan ang halaga nito dahil ang mga biyahero mula La Trinidad papuntang Manila, nagdaragdag ng 3 pesos kada kilo sa kanilang dala. Nasa 35,000 pesos na rin kasi ang diesel nila sa balikang biyahe at sa pagpapasa-pasa at pagproseso ng gulay, doon na tumataas ang presyo bago makarating sa consumer. Sa Qmart, naglalaro sa 50 to 80 pesos ang kilo ng repolyo at pechay. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa pagtatakda ng minimum price sa ibinabagsak na gulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kumpara kahapon, lalong lumakas ang bagyong nasa labas ng PAR at isa ng tropical storm. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Sinlaku. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR sa susunod na linggo at bibigyan ng local name na Kaloy. Mababa pa rin ang tsansa nitong mag-landfall o tumama sa lupa. Posible kasi itong mag-recurve o lumihis ng direksyon paiwas sa bansa. Wala pang epekto ngayon ng nasabing bagyo pero
patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa lakas at galaw nito sa mga susunod na araw. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas maliban sa Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. May tsansa rin ng ulan sa linggo sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Basilan at Soc-Sargen. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila, pero magdala pa rin ang payong kung may lakad ngayong weekend. Ang historic double gold win sa Olympics ni Carlos Yulo, hindi lang naguwi ng karangalan sa bansa kundi inspirasyon din sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sumasabak na rin sina Eldrew at Eliza Yulo sa senior level competitions ng gymnastics at nag-uuwi ng mga medalya. Tinutukan niya ni Martin Javier na palaging in the game. Higit pa sa lakas at flexibility, determinasyon at tibay ng loob ang pinakakailangan para magtagumpay sa iba't ibang sports. Lalo pa kung highly demanding sport yan tulad ng gymnastics. Female-dominated sport man. Pinatunayan ng double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na the strength of Filipino athletes knows no gender. Pero hindi lang isa. Dahil may dalawa pang Yulo ang umaarangkada sa international stage. Sila ang mga batang kapatid ni Carlos na sina Eldrew at Eliza. Si Eldrew, ngayong taon na 18 years old na siya. Nag-debut na siya sa senior category. Sa unang salang niya sa Baku World Cup nitong Marso, agad siyang nakapasok sa finals. 6th place sa floor exercise at 7th place sa horizontal bar. Sunod na linggo, bumawi agad siya at nasungkit ang kanyang first gold sa senior level sa Antalya World Cup sa Turkey. How was it like winning your first gold in a senior level event? Sobra pong nakakawalan ng pagod to the point na hindi ko alam kung ano i-react ko kasi I was against Olympians po. Kasi it was very exhausting, very tiring and very proud na narinig ko po yung national anthem ng Philippines. May dumagdag pang 2 bronze medal na inuwi niya mula sa Cairo World Cup para sa floor exercise at horizontal bar. Kasabay ng World Cup Series. Binubuo ni Eldrew ang kanyang kampanya para sa Asian Games at World Championships. Right now it's going to be very difficult because he has to go to all the World Cups. Never mind Carlos, because Carlos has already had that exposure. Now it's Eldrew's turn. The more exposure you get, the better. Sa women's gymnastics naman, sumunod na rin ang kanilang bunso na lumalaban na rin sa senior international competition. Ang 16-year-old na si Eliza mula sa 2025 SEA Games hanggang sa World Artistic Gymnastics Championships. Kasabayan na niya ang Olympians na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo. Comeback competition din ito ni Eliza matapos tumigil ng 7 buwan dahil sa elbow injury. Since Ate Emma and Ate Aliyah is by my side and they always told me to enjoy and just have fun and do my best. Sobrang thankful po ako na nandun sila. Siyempre, sinubukan ko na rin ang konting gymnastics. Susunod po ko kay Eldrew sa competition namin ngayon. Wild. 1, 2. Hindi ko kaya. Ang magkapatid parehong desidido sa kanilang pangarap, ang marating ang Olympic stage, tulad ng kanilang kuya.
Gusto ko po talaga makapasok sa Olympics po. Tinitake ko muna siya step by step. Gawin ko lang kung ano yung best ko. This has been Martin Javier, I'm Elder Yulo. Isa Yulo. keeping you in the game. Sa kabila ng busy schedule, tuloy pa rin ang pagtulong ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. This year, muling magkakaroon ng aktibidad para sa kanila na tunay na malapit sa puso ni Michelle. Makichika kay Athena Imperial. Patuloy ang advokasya ni Miss Universe Philippines 2023 and Sparkle artist Michelle Marquez D sa pagtulong sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. Bago pa siya sumali sa beauty pageants, sinusuportahan na niya ang Autism Society Philippines o ASP. Malapit sa puso ni Michelle ang advokasiyang ito dahil may ASD ang dalawa niyang kapatid. It's more on motivation to use what I have and the gifts that I have been given by God to help my brothers and to help the platform. Hiling ni Michelle, sana raw ay mas mabigyan ng suporta at karampatang serbisyo ng ating gobyerno ang mga nasa autism spectrum tulad sa ibang bansa. That also includes removing some of the financial burdens from the family because that's something I've noticed abroad where there is financial support and all of these systems in place to help the families go through it, whether that's education, whether that's healthcare. Ang hiling niyang ito nakapaloob sa National Autism Care, Support and Inclusion Bill na nais maisabatas ng tulad niyang advocates at organizations tulad ng Autism Society Philippines. The bill that has been approved on the Senate floor is actually for a plan. So it does not include the details of it, but instead it provides a framework so that we can have a long-term, detailed, responsive, and flexible plan to address the needs of our community. My appeal to the lower houses, sana ipasa na natin because this is definitely long overdue. The only thing that's stopping them from getting the necessary care and needs and provisions is for government to actually pass it and make it part of the system. Sa gaganaping Angels Walk for Autism sa SM Mall of Asia Arena sa April 26 ngayong taon, positibo si Michelle at ang ASP na mahihigitan ngayong taon ang 40,000 na dumalo last year. At hindi na lamang sa Maynila magkakaroon ng walk. This time po, we will have 12 cities simultaneously holding the Angels Walk for Autism on April 26. Yung pong Angels Walk for Autism, isa pong patunay na ang ASP from a simple family support group ay isa ng nationwide movement, pambansang kilusan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng isang pamilya sa Caloocan nang ang nakalibutang naka-charge na minifan biglang sumabog at tagliyab. Sa CCTV footage na to, nakuha kahapon ng madaling araw. Pakikitang mahimbing na natutulog ang pamilya Almoete sa kanilang tahanan sa Barangay 34, South Caloocan. At ang biglang, ang naka-charge na minifan sa ulunan ni Jinky sumabog at nagliyab pa. Si Jinky dali-daling tinanggal sa saksakan ang charger ng minifan. Sa wantaranta ko po, nahagis ko yung electric fan. Tapos paghagis ko po ng electric fan, yung pinaka-LC po ng electric fan, tumulo pa po doon sa may paanan ko. Kaya biglang umano po yung apoy lumakas. Pinawa ko, pinagpagan ko ng kamay ko. Inihipan po namin ng partner ko hanggang sa nawala. Sugat po ako ngayon sa kamay. Tapos yung paa ko po. Habang nga nagliliyab ng minifan, hindi na raw niya mapakinabangan. Pag-amin ni Jinky, nakalimutan niyang tanggalin ang minifan sa saksakan bago matulog. Kinarge ko po na alauna po ng madaling araw. Tapos nag-store muna po ako sa FB. Hanggang sa nakatulugan ko na po yung cellphone. Hindi ko po natanggal yung saksakan. Dahil sa nangyari, takot na si Jinky gamitin ang isa pang minifan na kanyang nabili. Itatapon ko na po kasi natatakot na po ako lalo na may bata. Ang overcharging ng gadgets nangyayari kapag patuloy mong china-charge ang isang device, tulad ng cellphone o laptop kahit puno na ang baterya nito.
Kahit na 100% na kasi ang battery, kapag naka-plug pa rin to, may maliit na kuryente pa rin tumutuloy na pumapasok. Dahil dito, nasa-stress ang battery. Ang epekto nito, mas mabilis na masisira ang baterya ng gadget. Umiinit ang device. At ang pinakamalala, maaari nga itong sumabog. Gaya ng nangyari sa mini fan ni Jinky. May modernong teknolohiya naman kung saan kusang humihinto ang pag-charge nito kapag puno ng baterya. Pero paalala ng mga eksperto, kahit may auto-stop charging, hindi pa rin maganda na naka-charge ito buong gabi. Dahil kahit huminto ang charging sa 100%, nababawasan pa rin pa konti-konti ang battery ng phone habang naka-standby. Kapag bumaba ito ng bahagya, halimbawa 99%, magcha-charge ulit ito pabalik ng 100%. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay nagdudulot ng stress sa ating battery at init na nakaka-apekto sa battery health. ano ba ang dapat gawin para maiwasan ang peligro na dala ng overcharging? Kuya Kim, ano na? Para hindi mag-overcharge ang inyong gadget, mainam na i-charge ito sa tamang range. Payo ng ilang electrical engineer, huwag laging i-charge ang inyong gadget hanggang 100%. Okay lang kahit hanggang 80% para sa increased battery life. Iwasan ang sobrang tagal na nakaplug at mas mainam kung gagamit ng original o dekalidad na charger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Dalawang bata ang natagpuang patay sa loob ng nakaparadang kotse sa Olongapo City. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, pumasok ang dalawang bata sa kotse na nakaparada sa isang bakanting lote. Bandang alas 2 ng hapon, natagpuang patay ang dalawang bata. Magpinsan po ang dalawa na parehong 4 na taong gulang. Ayon sa pulisya, wala raw noon ang magulang ng mga bata at ang nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima ang nagbabantay sa kanila. Umalis daw ang dalawa nang hindi nagpapaalam at doon na nagpunta sa nakaparadang kotse. Sabi raw ng pulisya sa may-ari ng kotse, hindi na gumagana ang sasakyan at alam niya'y nakalakang sasakyan. Kaya nagulat siya kung paanong nabuksan ang sasakyan. Nakaburol na po ang dalawang batang biktima. Balik Pilipinas na ang mahigit 340 OFW sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno. Bahagi pa rin yan ng repatriation na ginagawa ng pamahalaan sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan. Nakatutok si JP Soriano. Sinalubong ng kanyang anak na si Marieta ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi kanina. Nursing aide si Marieta roon at matagal na raw niyang hindi nakapiling ang anak. 8 years po akong hindi nakauwi. Tagal ko kasi hindi nakasama. Sa mismong city po ng Abu Dhabi, naririnig namin yung mga bomba. Hindi namin alam kung saan po babagsak. Kabilang siya sa mahigit 340 Pilipinong umuwi sa bansa sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East. Karamihan sa mga sakay, mga OFW mula sa United Arab Emirates. Agad silang iproseso ng OWA para sa iba't ibang tulong na nakalaan para sa mga OFWs. Oh no! What is that? Sa Lebanon, may 14,000 Pilipino na patuloy na nasasaksihan ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Sa kuhangang ito ng isang OFW sa Beirut kahapon, kita ang makapal na usok, hindi kalayuan sa bahay ng kanyang employer. Kwento ng OFW, isang malakas na impact blast muna raw ang kanyang narinig bago ito nangyari. Kabado na raw sila, lalo't wala pang indikasyon na ititigil na ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, tinitignan nila na posibleng mas madagdagan pa mga maire-repatriate sa Lebanon sa mga susunod na araw, lalo pat mas sumisentro na raw sa Beirut ang mga pag-atake. Ang kakaiba dito ay sa central Beirut ang atake, usually nandun lang sa southern Beirut. But having said that, wala naman napaulat na Pilipino nasaktan. We hope it stays that way at nakikiisa rin tayo sa bansang Lebanon sa pinagdadaanan. But we're hoping na humupa ang sitwasyon. Binabantayan din ng DMW ang kalagayan ng mga Pilipinong tripulanteng sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf pa rin at hindi pa nakakalabas sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, isusumite na sa mga kausap nila sa panig ng Iran ang listahan ng mga pangalan at detalye ng mga tripulanteng Pinoy.
So today we will endorse the corresponding list to the DFA para mapatupad na yung sinasabing passage out of the Strait of Hormuz ng mga barko na may dalang Pilipino. Bukod sa mga chartered flight, may mga commercial flight na sakay din ang iba pang Pilipinong nirepatriate ngayong araw mula sa Kuwait at iba pang bansa sa Middle East. Sa kabuuan, naabot na sa halos 5,000 Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang napabalik dito sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang gulo ng US, Israel at Iran. Sa darating na Lunes, inaasahang meron na namang chartered flight luna ng mga Pilipinong nais nang bumalik dito sa bansa. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang sa pelikula dahil tumagos din in real life ang kilabot ng Huwag Kang Titingin sa ilang cast nito. Ang spooky experience ni Sofia Pablo nakunan pa raw ng video. Ichuchika yan ni Nelson Canlas. Sa umaaligid, magparamdam. Bilang ang mga taong nasa set ng isang horror film, ang ilaw, props at iba pang elemento nito, kontrolado para mas maging makatindig balahibo ang isang eksena. Makailang ulit nang ikinuwento ni na Sofia Pablo at Allen Ansay ang real-life spooky experience sa set ng Huwag Kang Titingin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip sa GMA News ang nakunang eksena. Kung i-slow mo ang video, makikitang may mga paa sa ulo ni Sofia. Yung scene na kinakaladkad ako, the shot po was pag ganon. So dito po ako, so pag ganon yung camera. So syempre po, walang tatayo doon talaga. And then pag-cut, sabi nila, cut, may nakatayo sa likod ni Sofia. Sinabi na walang tatayo. Eh yung PA ko po, si Mama Janelle, andun din po siya sa wall. So sabi niya, Nakshi, walang nakatayo doon kanino. Sabi ko, meron daw dalawa. Kasi kita mo talaga, dalawa talaga silang nakatayo. Hinanap nyo, so walang nakakakilala doon. Kasi wala po talaga nakatayo. Parang Kasi, isipin niyo po, ito po yung corner. Tapos andito kami lahat. So, imposibleng may tumayo po dyan sa corner. Tsaka Tapos may nung mga tinignan- nakatingin po sa scene na andun mismo. Wala daw talaga nakatayo doon. Pero sa camera footage meron. Nung pinanood mo ulit yung yung video, anong naging reaction mo? Takot po ako, syempre. Pero nung time na yon, kailangan tapusin yung work. Kasi ano pa lang po nun parang 3 or 4 a.m. So meron pa kaming mga 3 hours before matapos yung shoot. At least marami po kami sa taping. So naging joke na lang siya na, yung mami na yun, naka-sneakers pa. Pero ako po, deep inside, alam ko talaga na walang tao. Hindi pa maipaliwanag hanggang ngayon ang pangyayari. Pero ang malinaw, nag-iwan ito ng marka kina Sofia at Allen. Kwento pa ni Allen, hindi lang siya ang nakaramdam ng kilabot dahil pati ang kanyang pamilya may experience na napasabi silang huwag kang titingin. Kahit yung brother ko po, naliligo siya sa bahay namin sa Bicol. Bigla daw yung pinsan ko, bigla daw gumanon sa baba ng door ng CR, sabi niya. Tapos nakangiti, nakaganon. Tapos sabi niya, Mama, si Dayan, naninilip dito. Tapos bumaba siya. 2 hours ago na palang wala si Dayan. Ang kilabot na ihahatid ng Huwag Kang Titingin, mapapanood na sa susunod na Miyerkules, April 15. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nadakip sa Batangas ang 2 Japanese high-profile fugitive na sangkot umano sa International Online Scamming Syndicate na nag-ooperate dito po sa bansa. Kung paano sila natunton sa kabila ng pakirapang paghahanap sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Sa pagmamanman ng mga operatiba ng Philippine National Police Intelligence Group, makikita ang minomonitor nilang 2 high-profile Japanese fugitives habang nagpapaaraw at kumakain ng ice cream sa beach resort sa Lian, Batangas. Sa isa pang video, kita naman silang namimili ng supplies sa isang grocery. Pagkuha ng hudyat, nilapitan sila at inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Regional Intelligence Division 4A. Hey. Passport and ID, you have? Where is it? Show. Ayon sa BI, bahagi ang 2 ng malaking international online scamming syndicate na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga tinutukan na kaso ng Japan Police sa ating bansa dahil sa dami ng nabiktima nila sa Japan at sinasabing nung uminit yung operasyon nila sa Cambodia ay
Dito na sila sa atin nagtago noong 2024. Agad naman nating nahuli yung kalahati sa kanilang grupo. Sabi pa ng PNP, pahirapan nila ang pag-attract sa dalawang pugante na may kakaibang diskarte sa pagtatago. Nag-iiba-iba sila ng lugar na pinupuntahan. Pinipili nilang magbilad mula umaga hanggang hapon para umitim talaga sila, para makablend sila sa community, para hindi sila mapansin yung mga tattoo nila na nasa katawan nila. Wala pang pahayag ang dalawa na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. Ibang mga miyembro nga nila na dati na nating nahuli ay napadeport na rin natin sa Japan. At itong dalawang ito ay aalamin pa natin kung may mga kinasasangkutan silang ibang krimen dito bago natin sila mapadeport sa kanilang bansa. John Consulta, nakatutok 24 oras. Natuldukan na ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights matapos silang makuha ang kampyonato sa Women's Volleyball Finals ng NCAA Season 101. Benil Blazers naman ang nagwagi sa Men's Division. Nakatutok si Von Aquino. Exciting at makapigil hininga ang NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Nagtagisan sa Game 3 ang Benil Blazing Spikers at Mapua Cardinals. Nadikit ang laban sa first set sa score na 25-23. Pagdating ng second set, ilang beses nagtabla ang score pero hindi nagpadaig ang Benil Blazers na muling nanalo sa second set sa score na 25-18. Pagdating ng third set, tumindi pang lalo ang mga rallies at dikit ang laban. Pero sa huli, Blazers pa rin ang nagtagumpay bilang champion sa score na 25-21. Ever since naman nung Game 1, Game 2, Game 3, isa lang yung play namin na madepensa yung tatlong wing spiker nila, lalo na si San Andres, tsaka si Ramos. Hindi kami sumuko, nagtiwala kami sa isa't isa, and kaya siguro nakuha namin yung na to. Pinarangalan naman bilang Finals MVP si Raymar Betco. Naging mainit din ang tagisan sa Women's Volleyball Finals sa pagitan ng Benil Lady Blazers at Letran Lady Knights. Sa unang set, tinambakan agad ng Lady Blazers ang Lady Knights sa score na 25-15. Back with a vengeance naman sa second at third set ang Lady Knights na nagapi ang Lady Blazers sa scores na 25-17 at 26-24. Pagdating ng fourth set, bumawi ang Lady Blazers sa score na 25-17 kaya naman nagkaroon pa ng fifth set. Lalong uminit ang laban sa final set pero sa huli, wagi ang Letran Lady Knights sa score na 15-12 para makuha ang kampyonato. Historic ang kanilang pagkapanalo dahil pinawi nila ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights. Finals MVP si Marie Judiel Nitura. Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kawing-kawing ang naging epekto ng mahal na presyo ng langis sa buong mundo. Ngayon pa nga lang kabi-kabi lang panagoy na ang umaalingaw-ngaw. Mga nawalan ng kabuhayan at mga pilit pong lumalaban, mairaos lamang ang pang-araw-araw. Pero sa labang walang kasiguraduhan, nangibabaw po ang pusong Pilipino na mapagmahal, matulungin at maasahan. Nakatutok si JP Soriano. Pasakay po. Yan ang nakasulat sa piraso ng papel na hawak ng ilang estudyanteng ito sa Zamboanga City na matyagang nag-abang sa tabing kalsada. Kulang na nga raw sa pamasahe. Pahirapan pa ang pagkukommute sa mahal ng gasolina. Wala talagang dumadaan, sir, na mga sasakyan po, sir, na mga van or bus. Konti lang. Tapos, madami din po yung dumadaan ng mga, like, mga truck. So, what if try natin na maglagay ng ng pasakay po. So, baka meron po na maawa sa amin. Mabuti na lang daw at may napadaang truck na nagpasakay sa kanila ng libre pa uwi. Saktong tanghaling tapat pa naman kung kailan matindi ang init ng panahon. Doon pa kinapos sa gasolina ang motorsiklo ng isang rider sa Ilocos Norte. Ihahatid pa raw niya ang kanyang manugang sa ospital para magpa-check up. Pero mukhang lalo pa silang namroblema dahil kinailangang magtulak ng motorsiklo. Pinabudget yung sir, kasi mahal yung gasolina Kaya nawala kami ng gas. Kulang budget, sir.
Bilang tulong sa mga kagaya nilang hirap, ngayong sumipa ang presyo ng produktong petrolyo. Tuloy-tuloy ang bayanihan ng ilang grupo, gaya ng Samahan ng Industriya ng Paggugulayan o Sipag sa Quezon. Mahigit 600 kilo ng iba't ibang gulay mula sa mga magsasaka ang ipinamahagi ng libre sa mga driver ng pampasaherong jeep at tricycle sa Lucena City. Mahigit 300 pananghalian naman ang ipinamigay ng relief drive na Kusinang Bayan sa mga jeepney driver na apektado ng krisis sa langis. Kabilang daw sa mga nag-ambag ang mga K-pop Pinoy fans at gamers. Para sa GMA News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.